Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan at mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa inyo. Ang karanasang ito ay nangyari sa mismong bahay namin magmula nung umuwi ang aking ate. Sa katunayan, ito ang unang pagkakataon na pagbabahagi ako ng kwento. Matagal na rin naman itong nangyari at nakikinig din naman si ate dito. Sa madaling salita, isa kami sa mga taga-subaybay. Itong karanasang ito ay nangyari taong 1995. Sa mga panahong ito, ako ay nasa 10 taong gulang pa lamang. At si ate naman ay nasa 17. Malaki po ang agwat ng mga edad namin sapagkat ako yung bunso sa aming magkakapatid. Meron pa po akong 2 kuya na sumunod kay ate. Sa mga panahon din na ito, si ate ay nagtatrabaho sa arosera ng aming tiyo na nasa kabilang bayan. Doon na rin po siya tumutuloy nang sa ganon ay hindi na ito umuwi sa bahay araw-araw. Umuwi lamang ito kapag makuha na niya ang kanyang sahod at saka ibibigay ang kalahati sa aming mga magulang. Binibigyan niya rin ako ng baon noon, kaya malaki din ang pasasalamat ko sa kanya. Napakabait po ni ate. Lumaki lang ito sa baryo namin pero wala itong nakalaban o nakaalitan. At maliban dito, masipag pa ito pagdating sa trabaho. At ang dahil naman dito, binigyan siya ni Tiyo ng mas magaan na trabaho. Pinagkatiwalaan siya nito. Ngunit dumating itong hapon na umuwi siya sa bahay at sabi niya, kailangan niyang magpahinga ng ilang araw kasi masama daw ang kanyang pakiramdam. Nalaman namin sa kanya na mahigit 1 linggo na pala itong iniinda. Pero tiniis niya ito nang dahil gusto niyang makatulong sa amin. Pero nang dahil tao lang din naman siya, ay bumigay talaga ang kanyang katawan at parang humihingi ng pahinga. Alam naman daw ni Tiyo ang tungkol dito at ilang beses na rin daw siyang pinagsabihan na umuwi na muna sa amin. Pero matigas talaga ang ulo ni ate, kaya nagtagal pa siya doon ng 1 linggo. Ang akala namin nung una, isa lamang itong normal na lagnat na hindi niya binigyan ng atensyon, kaya pabalik-balik. Inalagaan namin si ate sa hapon na ito. Bumili ako ng mga gamot sa bayan at nagpatawag na rin kami ng mahihilot para hilutin si ate kasi baka meron lamang itong bali. Ito kasi yung kadalasan na dahilan kung bakit nagkakalagnat ng isang tao na nagtatrabaho ng mabigat. Kasi ate noon, kayang magbuhat ng 1 sakong palay. Nilalagay niya ito sa kanyang balikat. Bandang 6:00 ng gabi, pagkatapos namin kumain ng hapunan, ay sinabihan ko si ate na doon na matulog sa kwarto namin. Kasi ang kanyang kwarto noon, nilagyan na rin namin ng mga bigas at ilang mga bagay. Kasi nga, doon siya tumutuloy sa bahay ng aming tiyo. Pumayag naman ng 2 kong kuya at agad naman siyang nagpahinga. Hindi nagtagal ay narinig namin ang kanyang paghilik at kaming 3 naman ay naglatag ng banig sa sala. Doon na muna kami matutulog habang nandoon si ate sa bahay. Bandang 8:00 ng gabi, tulog na silang lahat at ako naman ay gising na gising pa kasi iniisip kong kalagayan ni ate. Nung dumating kasi ito sa bahay, namumutla. Nangingitim din ang ilalim ng kanyang mga mata at pumayat po siya ng kaunti. Nakakabahala. Nagdasal talaga ako na sana bukas maayos ng kanyang pakiramdam. Si ate po kasing pinakamalapit sa akin sa aming magkakapatid. Bandang 9:00 ng gabi, narinig ko siyang nagsasalita. Tila ba meron itong kausap sa loob ng kanyang kwarto.
Nadidinig ko rin ang langit-ngit ng aming kama. Kasi gawa lamang ito sa mga kawayan at meron na ring kalumaan. Sa aking pagtataka ay tumungo ako sa tapat ng pinto ng aming kwarto. Nakinig ako doon at narinig ko siyang naglalakad patungo sa bintana. Dahan-dahan ko nang binuksan ang pinto at sumilip ako. Nakita ko siyang nakadungaw sa bintana at parang nagpapahangin. Binuksan ko ng tuluyan ang pinto. "Ate, ba't gising ka pa?" Tanong ko sa kanya. Lumingon naman ito. Wala. Gusto ko na magpahangin dito. Naiinitan kasi ako dito." Sagot niya na nasa masiglang tono. Tila ba wala siyang dinaramdam sa mga sandaling ito. Kaya sinamahan ko siya at kinausap. Nakatitig po ito sa buwan. Patingin-tingin din sa kanyang paligid na tila ba merong pinapakinggan. At ilang beses ko rin siyang nakitang pakamot-kamot sa kanyang tiyan. Nanibago naman ako sa kanyang kinikilos at yung pakiramdam na hindi na po siya yung ate ko. Ibang tao na itong kaharap ko. "Bumalik ka na doon sa pagtulog, bunso. Kaya ko ng sarili ko dito," sabi niya. "Sigurado ka, ate? Medyo puyat na rin po ako." Sagot ko naman. "Oo, kaya ko ng sarili ko dito. Patulog ka na doon." Sagot pa niya at tumango ako at nagpaalam. Pagkalabas ko naman ng kwarto, agad akong humiga sa tabi ng isa kong kuya. Ilang minuto pa akong nakiramdam, pero wala na akong nadidinig sa kwarto ni ate at hindi ko namalayan na nakatulog ako. Kinabukasan ay ginising ako ng aking nanay at sinabihan na bumili ulit ng gamot sa bayan. Agad naman akong bumangon at tumungo sa kwarto ni ate at nakita ko naman siyang pawis na pawis at balot sa kumot ng kanyang katawan. Nilalamig daw ito. Pagkalabas ko naman ng bakuran ay meron pa akong nakitang ale na pasilip-silip sa aming bakod. Agad ko siyang tinanong kung ano ang kanyang kailangan kasi parang merong sadya sa aming bahay. "Magandang umaga po. Sino pong hinahanap niyo?" Tanong ko sa kanya. Si ano, kumusta siya?" Tanong pa niya, sabay banggit ng pangalan ng aking ate. "Nasa kwarto po, mataas ang ragnan. Sino po kayo?" Tanong ko pa. Kasama niya ako sa trabaho, doon sa arosera ng kanyang tiyo. Meron akong dalang pagkain dito, nag-aalala ako sa kanya. Ibigay mo to at sabihin mo yung pangalan ko. Sagot niya at nang maibigay niya ito sa akin, Sir Chris, agad din naman siyang umalis at sabi pa niya, hindi na daw ito papasok sa aming bahay. Nakapagtataka kasi naglakad ito ng malayo para lang kay ate. Pero hindi ito pumasok sa bahay para kumustahin ito. Bumalik naman ako sa loob ng kwarto ni ate at binanggit ko ang pangalan ng ali sa kanya. Agad naman niya itong nakilala at nagtanong ito kung nagpasalamat ba ako sa kanya. Sabi ko naman syempre at tumango lamang ito. Bakit hindi mo pinapasok dito? Ang layo ng kanyang nilakad. Sabi naman ng aming nanay at sabi ko, ang ali naman ang nagsabi na hindi na siya papasok at saka naglakad po ito papalayo. Pagkatapos naman ng aming usapan, tumungo na ako sa bayan para bumili ng gamot ni ate. Pero habang naglalakad ako papuntang Bukana, ay nakita ko ulit ang ali na tumatambay doon. Kaya takang-taka ako. Kahina-hina lang kanyang kinikilos. At nung nakita niya ako, agad din naman siyang naglakad. Pero sa ibang daan. Hindi yung papunta sa bayan. Hindi ko na po siya pinansin at hinayaan ko na lamang. Kinagabihan, Sir Chris,
Dito na nagreklamo si ate na parang may gumagalaw daw sa loob ng kanyang tiyan. Nagsabi naman si nanay na dalhin na ito sa bahay paggamutan kasi iba na itong nararamdaman ni ate at baka merong impeksyon. Kumalat pa ito sa kanyang katawan kaya tumawag na kami ng masasakyan. Pagkarating namin sa bahay paggamutan, sinuri po ito at bigla namang sumigla si ate at sabi niya wala nang gumagalaw sa kanyang tiyan at parang sumigla ang kanyang katawan. Ayon naman sa mga sumuri, normal naman daw si ate. Ang kanyang pulso at ang kanyang temperatura sa katawan. Normal lahat. Talagang nakapagtataka at hindi pa talaga namin naisipan na dalhin siya sa albularyo. Pinauwi naman kami sa gabing ito kasi wala namang problema. Hanggang sa yung kabaryo namin na siya ring driver na sinasakyan naming tricycle ay nagsabi na patignan daw namin sa albularyo. Wala namang mawawala. Subukan lang daw namin. Kasi kahit siya ay merong napansing kakaiba kay ate. Kaya yun nga, umiba kami ng direksyon. Tumungo kami sa kabilang bayan na kung saan din nagtatrabaho si ate. Doon po kasi nakatirang isang tanyag na albularyo sa aming probinsya. Talagang tanyag po ito. Hindi naman ito malayo kay Tiyo, kaya sabi naman ni tatay, dumaan daw muna kami sa kanyang bahay para ipaalam na pupunta kami sa albularyong ito. Pagkarating nga namin sa kanyang bahay, tinawag namin siya at agad naman niyang kinamusta si ate hanggang sa napagpasya niyang sumama sa amin. Sa kalagitnaan naman ng biyahe ay meron kaming nadaanang ali at sa tingin ko, ito yung ali na nagbigay kay ate ng pagkain kaninang umaga. Nahagip kasi ito ng ilaw ng motorsiklo. At isa pa, tinawag din po ito ni Tiyo. Sandali! Pasigaw na sabi ng ali. Ihinto mo. Trabahador ko yan sa arosera. Sabi ni Tiyo sa driver, kaya huminto kami. Ay, siya yung nagbigay ng pagkain kaninang umaga. Siya yan. Sabi ko. Ah, si Aling ano. Mabait yan. Sagot naman ni ate. At nang makalapit na sa amin ng ali, ay nagtanong ito. Saan ang punta niyo? At bakit isang pamilya talaga kayo? Tanong niya habang nakangiti. Papatignan namin sa albularyo itong pamangkin ko. Wala namang mawawala. At bakit nasa labas ka pa? Saan ang punta mo? Gabi na. Tanong ni Tiyo sa kanya. Wala. Pupunta lang ako sa bayan. O sige na, alis na ako. May bibilin pa ako. Sagot naman ng ali na tila ba natataranta ito at hindi niya alam ang kanyang isasagot. Ano kayang problema nun? Tanong naman ni Tiyo at pinagpatuloy namin ang biyahe. Pagkarating nga namin sa bahay ng albularyo, agad na tinignan si ate at hindi naman po makapaniwala sa kanyang sinabi. Na si ate daw ay niyanggaw at meron ng laman ng kanyang tiyan. Gusto ko lang pong linawin na wala pa po kaming sinasabi sa albularyo. Hindi pa namin sinasabi ang mga nangyari kay ate, kung kailan nagsimula at kung ano ang kanyang talagang nararamdaman. Wala pa. Sinuri lang niya si ate at makalipas ng ilang minuto, alam na agad niya ang kanyang sasabihin. At alam niya kung ano ang problema. Halika dito, Iya. Pumasok ka dito. Sabi ng albularyo kay ate. At pumasok naman sila sa loob ng isang silin. Meron namang binubulong na orasyon ng albularyo. Habang si ate naman ay nagdidinig naming nasusuka. Tumayo na si nanay at tatay para puntahan si ate. Pero kami nila Tiyo at ng mga kuya ko, nakikinig lang sa labas. At nung sumuka si ate, napasigaw po si nanay. Kasi meron daw maliit na ibon na kulay itim na sinuka talaga ni ate. At matapos ang lahat ng ito, kinausap ng albularyo si ate kung saan siya huling kumain. Maliban sa bahay namin,
at kung sino ang huling nagbigay sa kanya ng inumin na hindi namin kadugo. Dito na niya sinabi ang pangalan ng Ale. Ang Ale na nagbigay ng pagkain sa kanya nung umagang iyon at ang Ale na nakasalubong namin noong papunta pa lamang kami sa bahay ng albularyo. Napapailing naman si Tio at nagsabi na sa unang kita daw niya sa aling ito, alam na niya na merong kakaiba sa kanya. Napaka-misteryoso daw ng Ale. Pero nang dahil nagtatrabaho ito sa kanya, ipinagpaliban niya ang pag-iisip ng mga ganitong bagay. Sabi pa ni ate, ilang gabi na rin daw niyang napapanaginipan ng Ale. At may mga pagkakataon din daw na nagtataka ito kung bakit siya talaga ang kanyang napapanaginipan. Marami namang pwedeng mapanaginipan. Bakit daw siya pa? Kaya nakapagtataka. Bandang 11:00 ay bumalik kami sa bahay at pagpatak ng hating gabi ay merong nagparamdam sa amin. At halos lahat ng aso noon sa aming baryo ay umalulong. Kaya nakakahilakbot pakinggan. Ilang beses namang nagparinig si nanay at tatay. Wala silang ibang binabanggit kundi ang pangalan ng Ale. Hanggang sa unti-unti lang namang huminto ang mga pagpaparamdam sa amin. At ito pang mas nakapagtataka. Nung tuluyan nang gumaling si ate, ay bumalik ito kina Tio. Merong kinuwento ang aming tsuwin. Magmula daw nung gabing ginamot si ate, kinabukasan na hindi daw pumasok ang Ali sa trabaho. Hindi na daw siya nakita ng kanyang mga tauhan. Parang naglaho daw na parang bula. Wala ring nakakaalam kung saan siya nakatira. Meron namang nagsabi na baka umalis daw ito at lumipat lamang ng tirahan. Magmula talaga noon, hindi na siya nakita ni ate. At ayon naman kay Tio, isa lamang ang ibig sabihin nito. Hindi na rin po nasundan ang karanasan namin. Kaya dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli.